Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Tungkol po sa interpellation o tanong ni Senator Marcoleta tungkol sa DOJ na noon under pa ni Ombudsman Boying Rimulya. Okay. 800% increase of Department of Justice confidential funds questioned by Senator Marcoleta. In the midst of the Senate plenary debates for the 2026 national budget, Senator Rodante Marcoleta questioned immediately erupted after he questioned the Department of Justice sudden jump in confidential funds from 168 million in 2024, okay, to 1.5 billion in 2025, nearly 800%. Grabe, no? According to Marcoleta, it's not clear why the funds were raised so much. Sabi ni Senator Marcoleta, so the DOJ also has big confidential fund since 2024 that has 168 million suddenly increased in 2025 by 1.5 billion. Why did the confidential funds of DOJ increase 800%? Di ba? Nakakapagtaka, no? Kine-question nila ang confidential funds ng by Office of the Vice President. 125 million lang. Na-clear naman ng COA, tapos kung ano-anong ibinabatong akusasyon kay BP Sara, kurakot daw, kailangan din daw mag-resign. Tapos ito, grabe, 1.5 billion. Laki. Senator Gatchalian responded that it was not the DOJ who raised the increase but Congress who added. Panahon pa ito ni Martin Romualdez at Saldico. 2025 hindi sa ngayon. Budget sponsor Senators Gatchalian explained that the DOJ itself was only 34 million original request for confidential funds. So, sa net, 34. Ginawang 1.5 billion. Gatchalian further defended the big increase by citing high-profile DOJ-handled cases that were allegedly needed to support investigations, including the case of missing sabongeros. Napunta na. May nangyari ba sa missing sabongeros? So, nagsayang-sayang lang sila ng taxpayers' money. Kasi tumahimik ng missing sabongeros. May hostisya ba na nakuha yung pamilya? Kasi kawawa naman sila. Ginastusan ng confidential funds na yan, 1.5 billion. So, ano ito? Ghost investigation? Ghost whatever. Kaya salamat na lang at meron tayong Senator Marcoleta na nagsisiwalat ng mga ganitong pangyari. Grabe, Tingnan natin people who reacted. Sandali. Ito, nag-react 5,300. 2,500 nag-like doon sa pagko-question ni Senator Marcoleta. 1,300 tumatawa. Yung tinatawanan, yung kay Boying. And 1,200 galit. Kasi, grabe, Renato Dimaluhan. Sabi niya, walang kabusugan, sobrang tatakaw. Emmanuel Chu. Kaya pala sipag ni Rimulya baluktutin ang batas. Robinson Navata Jr. Planado lahat ng pagkakaperahan ginawa ni Ngagba kasi alam niya
hindi na maulit ang Marcos sa bansa, never again and again. Sino ba yung si former NEDA Secretary Winnie Monsod, in-interview ni Corina Sanchez. Sabi niya, ayoko nang manalo ang mga alyado ni Marcos. Sige na lang, sabi niya. Tapusin na lang ang presidency niya ng 6-year term, but ayoko na. Napurnada na. Kasi sa mga interviews kay Professor Monsodis, wala na daw pag-asa itong Marcos administration. Kaya lang, ayaw naman niya na ma-impeach or ano, kasi nga magkakaroon ng instability. Pagtiisan na lang daw natin ang Marcos Jr. administration. Basta, sabi niya, ang mga alyado, wala na. Sana hindi na mananalo, never to Marcos again. Yan din ang nakikita ko. Mahihirapan na sila ngayon. Susunod na eleksyon, I don't know, lalo na ngayon. Nag-announce na si Pangulo na pati Martin Romualdez sinampan na ng complaint sa ombudsman. Baka, I don't know kung totohanan ito. Baka drama-drama lang ba, sampa kunuhay, and then mamaya wala rin. Dati sinasabi ng Pangulo walang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Bakit biglang sinampahan ng reklamo sa ombudsman? So bantayan natin ito. Baka si Saldico ay talagang made na yon, na talagang iipitin nila. May warrant of arrest na si Saldico and 17 others. Ang nakakapagtaka isang congressman lang ang sinampahan, si Saldico lang. Nagiging scapegoat, nagiging poster boy ng anti-corruption drive ng administration ito. Ang iba, wala. Ligtas. Is there justice? Kung si Saldico lang ang makulong, baka hindi pa nila maipakulong dahil nasa ibang bansa, magtatago at magtatago yun. So, good luck na lang sa ating bansa. Sana makapagtiis pa tayo hanggang 2028, and by the time umupo ang ating minamahal na BP Sara, dyan na lang tayo babangon muli. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na ni ang yero nga ipanghatag sa mga tao nga kadtong mga daot ng ilang balay. So mo na ni siya mga lansang, Vincent. So yero. So muna ni sila ang matabangan karon. Sumupod ni si nanay. Ang pila na edad ni mo, nay? 86 ka na. So makabalay na ka kay matabangan na kagiro, nay. Salamat kayo. Oo. Manalangin sa Ginoo. Oo, nanay. So lipay kay si nanay nga matagaan ikaw, Kol. Ay, samot ko lipay kay di naman ko pakapalit og sin kay matay trabaho. Kuha na kay trabaho. Salamat ni Sir Gyud kay natabangan mo niya og kuan. Salamat. Oo. So 86 na si nanay. So matabangan siya o gero kay balayan siya. So nalipay si nanay o. Muna ni ang gero nga ipanghatag. Mga lansa. Ginoo. Nanay. Kansel. So kining gi-deliver karon nga yero 500 ni siya ka buok. So kuan gyud dagan pa gyud ang mga balay nga matabangan nga nagkinahanglan og tabang karon. Salamat sa Ginoo, salamat ni Sir. Salamat ni Sir. Kay gitagaan mi niya og kuan. Kani Nagadi ka Salamat sa Ginoo. Ang matatap namin. Salamat kayo.
So nagpasalamat gid si nanay bisan sa ang katugwaw nguna. Matabangan si nanay. Salamat kay nay. Salamat kayo tungod sa akong kaluya gitabangan ako sa Ginoo. Oo.